Magiging maganda ang All-Star Game ng Japan B-League at makikita natin ang mga kasalukuyang Gilas players at dating Gilas players sa iisang team. Maglalaro sina Kai Sotto, Dwight Ramos, AG Edo, Kiefer Ravena, Bobby Ray Parks Jr. at Matthew Wright sa iisang team at ito ay ang Asia All-Star Team. Magiging isang magandang event ang Japan B-League All-Star at asahan natin na mapupuno ng mga highlights nga rin ang game na ito. All Filipino past at present Gilas players, ito ang isa sa nakikita natin na gagamitin ng kanilang coach sa All-Star Game sa loob ng basketball court. Bobby Ray Parks maganda pa rin ang nilalaro, maging si Matthew Wright at Kiefer Ravena sa Japan B1 B-League, AG Edo, Kai Sotto at Dwight Ramos kasalukuyang nasa lineup ng Gilas team ni Coach Tim Cone at alam na natin ang kayang gawin ng tatlong players na ito sa loob ng basketball court. Kaya nilang magpakita ng magandang chemistry sa laro bilang mga players na palaging magkasama sa Gilas training camp at sa mga laro nga rin ng kasalukuyang Gilas Super Dream Team. Ito ang isa sa pinag-uusapan ngayon, Jalen Green, Jordan Clarkson, Jared McCain at paano kung biglang mag-set ng bagong rule ang FIBA, papayagan na maging local player ang sinumang player na gustong maglaro sa kanilang bansa na kung saan isa ito sa ugat na kanilang pinanggalingan at kung mapatunayan na may roots nga sila sa bansa na kung saan nila gustong maglaro ay pwede na silang maging local players. Sana ganito ang isa sa rules ng FIBA, basta may dugong Pinoy at gustong maglaro sa Gilas ay dapat local na, pero hindi nga ganon. Mahaba ang proseso at maraming kailangan na requirements para maging isang local player ang isang manlalaro. Sayang nga lang dahil maraming malalakas na players na may dugong Pilipino ang naglalaro sa NBA at malakas sana ang Gilas kung hindi ganon kakomplikado ang patakaran ng FIBA tungkol sa pagiging isang local player ng isang manlalaro. Magkakaroon nga rin ng Gilas evaluation ng SBP at sa performance nga na pinakita ni Coach Tim Cone at ng kanyang Gilas team o mga players at staff. Masasabi natin na ito ang nakita natin na pinakamagandang Gilas team sa makabagong panahon. Kung magkakaroon pa sana ng kasunod na 7-footer si Kai Sotto na local big ng Gilas at maganda nga rin ang galawan o mobility ay lalakas pa ang Gilas, pero sa ngayon mukhang wala tayong nakikita na katulad ni Kai na local player ng Gilas. Maganda ang galawan tapos nasa 7'3 ang height at mukhang si Kai Sotto ang pinakamatangkad na naging player ng Gilas Pilipinas. Mataas nga rin ang chance na makikita natin si Kevin Kiambao sa KBL sa team ng Sono Sky Gunners, ang team na kumuha dito kay Alex Cabagnot noon. Estimated na halos nasa 37 milyon pesos ang magiging kontrata ni Kevin Kiambao para sa 3 taon at player option pa ngayong 3 taon. Maganda-ganda na ang deal na ito para kay KQ. Mas lalakas pa ang liga ng KBL para sa mga Pinoy basketball fans, lalong-lalo na kung dito ulit maglalaro si Renz Abando, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, Renz Abando, SG Bilangel at iba pang Pinoy players na solid ang laro ang naglalaro sa KBL kapag nagkataon. Simula noong si Coach Tim Cone ang naging head coach ng Gilas ay naging maganda ang laro nila, nakakakuha sila ng panalo sa international level sa paggamit niya ng combo big Kai Sotto at Junmar Fajardo nang sabay, tapos ang naturalized player natin isang malakas na player na malakas umiscore sa wing position. Sa modernong basketball kailangan talaga na matatangkad ang nasa 3, 4 at 5, madalas nga sa NBA halos nasa 7 feet lahat ng kanilang sentro, tapos dalawang 6'10 ang nasa forward position, tapos shooting guard at point guard nila nasa 6'7 at 6'5 ang height. Di kalidad ang mga guards natin at kailangan lang na marami tayong matatangkad na bigs na kagaya ni Kai Sotto at Junmar. Height, strength, may chemistry at sakto at solid ang laro para sa isa't isa, talagang nagtutulungan sa loob ng paint. Kapag kasama ni Junmar si Kai Sotto, nakaalalay si Junmar sa center natin na si Kai, kung hindi naman kaya ay palitan sina Kai Sotto at Junmar sa 4 at 5 position. Kai Sotto ang number 1 center at player dito sa Asia sa pagkakaroon ng double-double na stats, all position, at ganito ang kayang gawin ng isang Kai Sotto na nasa 100% good condition o walang injury. Sa tamang coach, sistema at kakampi ay nakakatulong ang mga ito para mailabas ni Kai ang kanyang 100% o best game sa kanilang laro. Mid-season signing, ito ang isa rin sa inaabangan natin kay Renz Abando dahil marami talaga ang nag-aabang sa muling pagbabalik ni Renz Abando sa hardcourt at yung magaganda at suabe na opensa ang hinahanap nga rin dito kay Lakay Renz Abando. Maging sa depensa, alam na natin kung ano ang kayang gawin ni Renz Abando sa hardcourt. Hahabulin niya talaga ang tira ng mga kalaban para sa isang monster block. Nakita rin natin na 100% na nakarecover na nga si Renz Abando, nabanggit ito ng kanyang kampo kasabay ng posibleng mid-season signing para dito kay Renz Abando. Kung mapapakiusapan naman ang team ng Anyang na meron pang ang rights dito kay Renz Abando, ayon sa nakita natin ay posible na kunin si Renz Abando ng iba pang team sa KBL. Kapag pinakawalan nga ito ng Anyang, 100% na si Renz Abando, handa na nga rin na maglaro at tignan natin ang hakbang na kanilang gagawin. Pwede nga ang mid-season signing, pwede rin naman na sa susunod na season, kung hindi naman kaya ay iba pang options ang gawin ng kampo ni Renz Abando.